Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay atin ang ipagpatuloy ang mga revelasyon sa buhay ni Disciple Thaddeus. Sa sulat na ibinigay ni Pedro kay Thaddeus, ay naglalaman ang katotohanan sa kung sino at ano ang tunay na pagkatao ng tinagurian na Kowloon's Devil na siyang kinamumuhian ni Thaddeus. Walang iba kung hindi ang kanyang sariling ama. Nanginginig sa Thaddeus matapos mabasa ang laman ng mga liham na ito. Tinanong niya si Pedro kung gusto daw ba niya na paniwalaan ang lahat ng ito bilang isang katotohanan? Na ang demonyo ng Kowloon na akala niya ay Samira sa tahanan niya, ay ang kanyang ama. At ibig sabihin nito, hindi niya balak ibenta ang Kowloon kung hindi ay pinuprotektahan niya pa ito. At kung ganoon, ay kanino niya ito pinuprotektahan? Hindi, sa simula. Mula sa simula ay sino ba talaga ang may balak na masama sa Kowloon? Sino, tanong ni Pedro? Hindi pa daw ba niya ba alam o nararamdaman ito? Ang pakiramdam na tila ba lahat ng sitwasyon at pangyayari sa Kowloon ay para bang nakasulat na sa isang script at pinapatupad na lang ang mga ito. Naaalala ni Thaddeus ang mga masasamang nangyari sa Kowloon at tila napagtanto na niya. Hindi daw ito maaari, hindi daw nagiging malinaw ang lahat. Kasinungalingan daw ang lahat ng ito. Sinabi daw sa kanya ni Raphael na ibibigay niya pabalik sa kanya ang Kowloon. Hindi daw ito maaari, alam niyang may paraan. Sinabi ng gobyerno sa kanya ng kontinente na may paraan. Ito ang buong paniniwala ni Thaddeus. Pero bigla ang napatigil siya nang maalala ang mga salitang binitawan ni Raphael sa kanya. Ibabalik daw niya ang Kowloon Hell sa kung ano ito dati. May mga koneksyon daw siya sa gobyerno nito. Sandali lang, alam na niya, plinano na pala itong lahat ni Raphael. Hindi maaari. Para sa kanya si Raphael ang kanyang tanging pag-asa. Kaya bakit ito nangyayari? Paano? Bakit kailangan daw niyang gawin ito at umabot pa sa puntong ito? Tinapak ni Pedro si Thaddeus at biglang tinanong. Gusto daw ba niyang malaman ang katotohanan? Sasamahan daw siya nito. Aalamin nila kung ano nga ba ang tunay na intensyon ni Raphael sa kanya at sa lugar na ito. Pero walang ano-ano'y biglang nakarinig sila ng isang napakalakas na pagsabog na kahit si Pedro ay nagulat nang marinig ito. Bigla niyang sinabi kay Thaddeus na mukhang hindi na nila kailangan magpakahirap para malaman pa ito. Matapos nga na marinig ang pagsabog na yun ay mabilis na pinuntahan at sinundan kung saan nanggagaling ang pagsabog. Tila alam na nila kung saan galing ang pagsabog. Akay-akay naman ni Pedro si Simon dahil sa pinsalang natamo nito sa katawan. Sa isip ni Pedro, mas nagiging malakas ang mga pagsabog habang papalapit sila sa lugar. Habang papunta sa direksyon ng pagsabog ay tila napansin na ni Pedro kung saan sila patungo. Napatigil sa Thaddeus nang mapagtanto kung saan galing ang pagsabog. Sandali, hindi maaari, huwag daw doon, huwag. Napasigaw na lang si Thaddeus at tila hindi alam ang gagawin nang mapagtanto na galing nga sa bahay ng kanyang ina ang pagsabog. Nanginginig si Thaddeus at maging si Pedro ay tila nag-aalala din sa mga nangyayari. Pumasok na nga sila sa loob ng bahay at doon nadatnan ang umuusok na kabinet na pinaka-inaalagaan ni Thaddeus. Ang wardrobe ng kanyang ina. Panlulumo ang makikita sa mga mata ni Thaddeus habang nasasaksihan ito. Tahimik lang si Pedro pero tila nakaramdam na rin siya ng matinding galit. Maiyak-iyak at nanginginig na nilapitan ni Thaddeus ang wardrobe. Hindi daw dapat ito nangyayari. Hindi ito tama. Nagdadalawang isip pa siya na buksan ang wardrobe na ito. Pero nang binuksan na niya at nanlaki ang kanyang mga mata. Naalala pa niya ang mga sinabi kay Kim Sun-gu na hindi niya kayang buksan ang wardrobe ng kanyang ina dahil ayaw niyang mawala ang natitirang amoy ng kanyang ina. Biglang napaluhod si Thaddeus at hindi mapigilan na mapaiyak sa nakikita. Kahit si Simon at Pedro ay gulat na gulat din sa nakita. Hindi mapigilan ni Thaddeus na bigkasin at tawagin ang kanyang ina habang nakikita na wala na ang tanging mga alaala nito. Pero sa loob ng wardrobe ay nakikita nila ang isang tunnel. Sa isip ni Pedro ay isang tunnel nga ang nasa likod ng wardrobe. Alam ni Raphael na pinapahalagahan at poprotektahan ni Thaddeus ang lugar na ito ng buong buhay niya. Hindi mabigkas ni Thaddeus ang kanyang sasabihin. Hindi niya alam saan siya magsisimula. Pero pilit at naiiyak niyang tinanong si Pedro, kung ito daw ba ang dahilan kung bakit lumapit sa Raphael sa kanya. Sinabi ni Pedro sa kanya na mukhang naghahanap si Raphael ng isang tao na may kakayahan at desperado na protektahan ang isang bagay. At hindi lang ito, ang lugar na ito ang pinakamagandang lokasyon para kay Raphael.
Galit na galit si Thaddeus nang mapagtanto ang lahat ng mga bagay na ginawa ni Raphael. Pinagmumura niya ito at sinusumpa. Sinabi ni Thaddeus na kailangan niyang tingnan ang nasa loob nito. Kailangan niyang malaman kung ano man ang tinatago ni Raphael. Naglakas loob si Thaddeus at pinasok niya ang tunnel sa likod ng wardrobe. Sumama din si Pedro at Sim sa kanya. Sa likod nito ay may hagdan patungo sa baba ng isang tila basement. Nagulat sila sa kanilang nadatnan sa lugar na iyon. Kahit ang nanghihinang si Simon ay napatanong kung anong kahibangan nito. Sino ang sirang ulo ang may kakayahan na gawin ito? Nadatnan nila ang isang napakalaking basement na nasusunog at parang niligpit na ang lahat ng kung anuman ang nasa loob nito. Nag-obserba si Pedro sa paligid. Tinatanong niya sa sarili kung pinagplanohan na ba niya itong lahat. Sisirain niya ang mga bagay na hindi na niya kayang protektahan. Tila naglaho ang lahat na walang natirang kahit anumang bakas. Pero ano ito? Nakita ni Pedro ang isang logo ng pharmacy. Tila pamilyar sa kanya. Biglang nakatanggap ng tawag si Simon at Pedro mula kay G1. Sa tingin daw ni G1 ay nagpadala ng mga mersenaryo si Raphael para hulihin sila. Kailangan nilang umalis sa kinakatayuan nila at magkita-kita. Magpapadala daw ng bangka si G1 at dadating na ito sa port sa lalong madaling panahon. Sinabi naman ni Simon kay Pedro na ngayon pa lang ay tapusin na nila ang taong may gawa nito. Hindi niya mapapatawad ang mga gumawa nito at sa kapatid nilang si Thaddeus. Siya si Simon ay lalaban hanggang sa huli at tatalunin sila. Pero sa isip ni Pedro, alam niyang tinatago lang ni Simon ang sakit na nararamdaman. Magiging mahirap ito para sa kanya kung nagpatuloy ito. At may isa rin malaking problema. Ito ay kung kaya pa ba ng loob ni Thaddeus. Biglang sinabihan ni Pedro si Thaddeus na kailangan itong tumayo. Naiintindihan niya ang kanyang nararamdaman. Pero sa pagkakataong ito, ginagamit na ni Raphael ang lahat na kanyang resources para mahuli sila. Kapag nagpatuloy ito, si Thaddeus at lahat na nasa Kowloon Hell ay malalagay sa panganib. Inabot ni Pedro ang kanyang kamay kay Thaddeus. Dagdag na sinabi nito sa kanya na ang kailangan nilang gawin ngayon ay pag-isipan ng mabuti ang sitwasyon at pagplanuhan ang anumang gagawin sa hinaharap. Matagal na sandali na hindi nagsalit o kumibo man lang si Thaddeus. Pero matapos nitong pag-isipan ang mga bagay-bagay ay agad itong inabot ang kamay ni Pedro at hinawakan ng mahigpit. Nakangiti niyang hinarap si Pedro at sinabi na sabay silang babalik at aalamin ang punot dulo ng lahat ng ito. Habang pabalik sa kuta ng mga Shadow Men ay pinag-uusapan nila kung sino kaya ang may kayang gumawa nito. Pero ang malamang ay ang magkapatid na Congo dahil sila lamang ang may masamang balak sa kanila at sa Kowloon. Sinabi ni Pedro na sa simula pa lang ay hindi na gusto ng magkapatid na yun so Thaddeus kaya hindi din malabo na gagawin nila ang kahibangan na ito kapag nakatanggap ng utos mula kay Raphael. Tama, sagot ni Simon. Ang magkapatid na yun ay hindi mga ordinaryong mga mandirigma. Naalala niya ang kanilang unang sagupaan. Unang atake pa lang nito sa kanya ay nabasag agad ang kanyang espada. Ang kanilang malupit na mga personalidad at ang kanilang mga malahalimaw na lakas. Kapag nakasalubong daw nila ang magkapatid ay tiyak na hindi maiiwasan at mahaharap sila sa alanganin. Pero kahit na ganoon pa man, isa ito sa mga balakid na kailangan nilang harapin sa hindi malayong hinaharap. Kaya mas mabuti kung tapusin na nila ito ngayon din. Pero napatigil silang tatlo nang makasalubong ang isang eksenang hindi kapani-paniwala. Kahit si Thaddeus ay tila hindi may sakmura ang nakikita. Tinanong ni Simon si Pedro kung totoo daw ba itong nakikita niya at hindi siya namamalik mata. Totoo daw ito, saad ni Pedro. Ang magkapatid na Congo ay patay na. Nagtataka si Simon kung sino daw kaya ang tumalo sa malahalimaw na magkakapatid na ito. Tinalo daw niya ang magkapatid na parang wala lang. Nadatnan nilang tatlo ang mga wala ng buhay at lasog-lasog na katawan ng Congo Brothers. Pinigalang daw sila na parang mga basahan. Kahit si Pedro ay napaisip na din kung sino ang may kakayahan na gumawa nito sa kanila. Pero si Thaddeus ay tila may naiisip na kung sino. Tila kita sa mga mata ni Thaddeus ang pag-aalala at pangamba sa kung sino man ang may kakayahan nito. Bigla naman tumunog ang mga paging system sa Kowloon at nanawagan ito sa lahat ng mga taga-Kowloon. Ito daw ay misyon para sa lahat na nandirito sa Kowloon. Hulihin nila si Pedro na kasalukuyang tumatakas papunta sa port. Sino naman daw ito, pagtataka ni Simon. Wala sino man ngayon ang kayang kumontrol sa mga Shadow Men.
Pero parang pamilyar ang boses nito. Sa isip naman ni Thaddeus, ngayong wala na si Nathaniel sa Glory, may isang tao na lang sa mundong ito na kayang tapusin ang magkapatid na Congo sa ganitong paraan. Biglang sinabihan ni Thaddeus si Pedro na kailangan nilang magmadali papunta sa port kung saan sila tatakas. At yun na nga ang ginawa nila. Mabilis silang tatlo na pumunta sa port at nandoon ay ang bangka na gagamitin nila sa pagtakas. Sa hindi kalayuan ay tinatawag na sila ng isang matanda na tauhan ni G1. Sinasabi nito na sumakay na sila at kailangan nilang makaalis kaagad. Inalalayan ni Pedro si Simon na makasakay at pinag-iingat ito. Ganoon din si Thaddeus. Biglang ininda ni Pedro ang sakit sa braso niya dahil sa natamong pinsala nito nang seluhin ang mga atake ni Thaddeus. Pero sinabi niya kay Simon na ayos lang siya at sinabihan si Thaddeus na sumakay na din sa bangka. Pero biglang sinabi ni Thaddeus na nakalimutan daw niya ang mga alaala ng kanyang ina. Sinabi ng matanda na ano ang pinagsasabi nito. Ang buhay niya ang mas importante ngayon. Ang mga tauhan ng Glory ay papunta na dito sa port. Ano pa ang halaga ng alaala ng kanyang ina kung mamamatay din siya? Tila hindi makapagsalita si Thaddeus at di alam ang gagawin. Pero sineba ni Pedro sa kanya na kunin niya ito nang mabilis maghihintay sila. Inis na inis naman ang matanda. Nandyan na daw ang kalaban sa sulok. Mamamatay sila sa lagay na ito. 10 minuto, ganoon lang katagal ang kaya niyang hintayin. Pero sinabi ni Thaddeus na huwag silang mag-alala, may sarili siyang bangka. Kung hindi daw maganda ang kakalabasan ay maaari niya itong gamitin at susunod siya. Mabilis na bumalik si Thaddeus. Binalita naman ng matanda kay G1 na nakasakay na si Kim Sungo at Simon sa bangka at aalis na sila. Pero lingid sa kaalaman nila ay bumalik si Thaddeus sa kuta ng mga Shadow Men. Pumasok siyang mag-isa pero biglang may bumati sa kanya. Sinabi ng misteryosong tao na ito sa kanya na nahuli na naman siya ng dating. Nakatanggap daw siya ng bagong mission mula sa boss. Ang taong hinihinala nilang si Pedro ay nakasakay sa bangka at patakas na ito. Ang misyon nila ay habulin sila simula ngayon. Sumunod daw si Thaddeus sa kanya. Pumayag naman si Thaddeus sa sinabi ng taong ito. Pero biglang nag-iba ang ihip ng hangin nang biglang pinigilan siya ni Thaddeus. Hindi niya daw maaaring sabihin ang lahat pero may mahalagang bagay na nangyari. Kaya kung maaari ay huwag na daw itong magpatuloy. Umuwi na lang ito ng tahimik at nang hindi na sila magkagulo. Sinabi naman ng misteryosong tao na bibigyan niya lang ng 3 segundo si Thaddeus. Ibaba daw nito ang kanyang paa. Nagsimyo lang magbilang ang misteryosong tao pero nakangiti pa rin si Thaddeus. Agad na hinuli ng tao ang paa ni Thaddeus. Pero mabilis siyang nakawala at agad na umikot at kumuanter ng isang napakalakas na sipa gamit ang isang paa niya. Tumilapon ang misteryosong tao dahil sa lakas ng impact na ginawa ni Thaddeus. Pero ang nakakamangha dahil nagawa nitong makatayo agad at makarecover sa ataking yun. Bigla siyang nagsalita at sinabi na nakatanggap siya ulit ng bagong mission. Ang taong ito ay ang demonyo ng battlefield na siyang nakaligtas mula sa mga kamay ng MP Erno. Kilala siya bilang one-man SWC, Special Warfare Command, rank, Disciple. Siya si Disciple Philip, at ang bago niyang misyon ay pabagsakin ang mga traidor. Ano kaya ang kahihinatnan ng laban ng 2 disciple na ito? Alamin po natin mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!